Hanggang ngayon, netizens, hindi ko pa rin may kakailan na kapag nakikita ko tong Aerox 155, isa pa rin talaga ito sa pinaka magandang option na pwede nyong pagpilian kapag kukuha kayo ng motorsiklo. And nakakatuwa kasi napakarami nag-a-agree sa akin na maitry na nila ang Aerox 155. Isa ito sa may pinaka masarap dalhin at napakagandang handling ng motorsiklo. Idagdag mo pa na napakaganda na kanyang forma at aesthetic. Talaga namang panalong panalo. Ngayong araw, nakita ko na isa sa favorite color ko ng Aerox 155. Silipin natin ang malapitan. Tara. I'm the greatest. Every single time I drop your bitch, I meet a playlist. And I know a boyfriend get mad when she play this. And he always complain when she say I'm her favorite. Aside dun sa red version na binlog natin last time, talaga naman nag-viral before, wala na yata masutumbas pa sa pagiging head turner na kulay ng Aerox until inilabas ang kulay na to. Nagustuhan natin yung unang labas ng NMAX version 2.1 noon na power gray at nagkaroon nga ng version ng sa Aerox 155. Kinaibahan lang dahil sporty ang motor na ito, mas buhay na buhay at meron siyang ibang nagpa-pop up na kulay, pati na rin yung mga decals niya, sobrang ganda talaga ng combination. Sa kanyang pinaka-visor, ganun pa rin, meron pa rin tayo dito parang tinted black na regular plain looking lang, and maging sa mga inner fairings niya is matte black pa rin. The paint job is now power gray with some minimal decals. Ang kulay nila na updated is itong parang sky blue. Medyo malapit sa saya ng konti. And then may combination siya na parang orange dito na stripes, and then black. Nakalagay Mio Aerox with white fonts and Yamaha. Ganun pa rin, napaka-forma niya pa rin at napakaganda ng kanyang blending kapag binuksan mo na yung kanyang daytime running light with some split LED na maliwanag naman sa gabi, pero in my own experience is kailangan mo pa rin talaga magpakabit ng mini driving light dahil nalalabuan pa rin ako sa sak na ilaw ng Aerox kahit na LED na siya. Siguro dahil mas malabo ang mata ko, pero for me, I highly recommend magpakabit tayo ng mga G-Star mini driving light kasi nakakatulong talaga to para makita tayo sa gabi. Turn signals placement, andito din siya, meron na siyang built-in na hazard, kita nyo naman sabay na umiilaw. Meron din tayo ditong Yamaha decals na kulay puti. Sobrang slick looking at ang ganda ng paint job talaga pag nakita nyo sa personal. Para siyang merong built-in na ceramic coating, merong clear finish. Siguro mas maganda pa to kung ipapa-ceramic coating ninyo. Yan, mas ma-appreciate mo siya sa personal, netizens. Ang ganda ng mga shapes and lines niya. Bagay na bagay yung pagka-glossy, parang sports car yung datingan. Sobrang astig. At ang nagustuhan ko sa kanya ay ito, yung kanyang mags, netizens. Kung makikita nyo, parang kulay cyan siya eh. Napakaganda na combination kasi biglang nag-jump from a neutral color tapos biglang nagkaroon ng vibrant color pagdating sa mga mags. Napakalakas ang dating nito kasi makikita nyo yung review natin last time na MT-15. Sobrang ganda niyan sa personal, netizens. Kung makikita nyo sa Aerox 155, sobrang lakas din ang dating kasi para ka nagpa-repaint ng mags pero stock lang to out from the casa. Ang nare-review nga pala natin ngayon, netizens, is standard version or non-ABS. At ganun din yung red version before. And kadalasan kasi isa sa main factor natin sa pamimili ng motor is yung kulay talaga. Marami sa iba mababaw yon, pero kasi isipin mo, gigising ka sa umaga, makikita mo yung kulay at forma ng motorsiklo mo. Siyempre, ang gusto natin makita or ma-witness araw-araw ay yung pinaka gusto nating color combination. At isa talaga to sa mga magandang kulay ng Aerox na nakita ko sa personal. Bagay na bagay sa kanya kasi sporty yung dating na Aerox, tapos nagkaroon ng character. Ang kanya naman size ng gulong sa unahan is 110 by 80 by 14. 14 inches wheels. Meron tayo ditong single hydraulic disc. Ito is speed sensor lang kasi nga ng ABS mo tong version na to. Single pot caliper with some telescopic fork. May konting protection for your suspension. Nasa stiff side naman yung kanyang play kung tatanungin ninyo sa personal experience ko. At silipin naman natin yung nasa likod. Suspension naman sa likuran, netizens, meron tayo ditong unit swing na dual shocks. For me, yung kanyang feedback ay para sa mga high speed and cornering and banking. And kung gusto mo siya mas maging convenient sa pang-araw-araw, pwede mo naman siya papalitan ng mga aftermarket. Ang may re-recommend ko is yung Motaro shocks. Lalagay ko na lang yung link dyan sa baba. Available sa Shopee, Nedishop, or pwede nyo kami i-visit sa aming physical store. Search nyo lang sa Google Maps or Waze, Nedishop, Sinalhan, Santa Rosa, Laguna. We also have IRC tires at ang size naman ng gulong sa likuran is 140 by 70 by 14. Napakalapad ng mga gulong niya. Kaya kahit na mga small rocks sa daanan ay hindi iindahin ng Aerox 155. Ito yung wishful tayong lahat sa kanyang braking system sa likuran. Sana naging at least disc brake man lang kasi naka-drum brakes pa rin to sa likuran. Alam naman natin na mas iba ang kagat ng disc brake na braking system. Sa tambucho is all plain and simple. Naka-matte black lang din tayo dito sa tambucho. Pati sa radiator cover, nothing so special. Pero kung gusto mo siya maging special para mas malakas ang dating, pwede mo siyang kapitan ng mga carbon garnish para mas lumakas yung dating niyan. Ililink ko na lang din yung Shopee link sa ibaba kung trip nyo yung mga ganong aftermarket accessories. Pero for me, kung magkakaroon ako ng Aerox, kakapitan ko siya agad nun. Same din, kung makikita nyo ang lakas ng dating kasi kulay cyan din or para siyang sky blue na mas malapit sa cyan eh. May pagka mint blue, siguro yung pinakamalapit na kulay na may di-describe natin, yung kanyang mags. Ang sarap sa mata sa personal, netizens. Ang best side niya,
netizen is yung kanyang side view. Hindi sila nag-stick lang doon sa cyan na color kasi nag-incorporate sila ng kulay orange na color. Napaka-stick ng datingan niya kasi kung makikita natin, mas lalong lumitaw yung vibrant colors dito sa Aerox 155. And helpful to pagdating sa mga madidilim na kalsada or sa gabi kasi nakaka-add siya ng visibility pag nagmumotor tayo. So meron tayo ditong 155, naputol yung isang 5 dito, nagdugsong dito. Ang maganda sa kanya netizens, yung color combination niya, hindi siya nag-stick lang sa kulay power gray. Dito sa part na to, power gray, and then itong parang palikpik niya dito is kulay black naman. May VVA din siya nakasulat na decals, and VVA stands for variable valve actuation. Magbabago yung camshaft pagdating natin sa mid RPM. So maximize natin yung torque sa low speed and power sa high speed. Sa decals naman, hindi lang siya plain and simple. Meron din siyang black background dito, tapos may mga konting designs. Kagaya ng sinabi ko last time, parang comical yung kanyang font style. Meron tayo ditong jelly material na Yamaha emblem sa gilid. Dito naman sa kanyang pinaka-X part, sa pinaka-side ng motor is kulay glossy black lang siya. Nakalagay lang Mio with white fonts, tapos may konting black na background at nag-power gray din. Tapos yung pinaka-font ng Aerox na hati, yung pinaka-O niya dito na hati. Ito yung cyan, yung AE tsaka R, then yung kalahati ng O, tas yung O at tsaka X dito sa dulo is kulay orange naman with some stripes. Very striking talaga in bold yung mga decals niya. Hindi siya nagmukhang cheap. For me, nagkaroon lang ng kakaibang flavor. I think mas pasok ito sa mga millennials natin or sa mga kabataan na nahihilig sa ganito klase ng motorsiklo. Of course, depende na lang yan sa taste ng magmamaneho. So after niya, nagtuloy dito yung power gray. Meron lang siyang dalawang stripes dito. Actually, tatlo eh. Isang dark gray, tas dalawang stripes na black. Tapos dito naman, liquid cooled with white fonts. Tapos may isang orange at isang cyan na parang tantos lang siya dito, stripes. Meron din siya, of course, kill switch sa side stand. Yung kanyang pillion ride step, napakahaba din and very sturdy yung feeling. The air filter cover and the crankcase cover, pwede nating papalitan ng carbon garnish or patungan ng carbon garnish para mas malakas yung dating. Or maybe something different, pwede ding chrome, depende sa trip ninyo. Pati na rin yung kanyang pinaka matting for your footboard. Pwede nyo rin palitan ng aftermarket. Siguro mas maganda dito chrome para talagang vibrant na yung kulay and visible sa gabi. When it comes to the panel gauge analysis, nag-continuous dito yung kanyang power gray na kulay. Sobrang elegante niyan tignan sa personal. Dagdag mo pa tong favorite ko na parang glass material ng Aerox na protection niya for the panel gauge. Nakita niyo siya sa personal analysis, masasabi niyong very appealing talaga siya. May minimal Yamaha emblem lang dito na maliit. Pag binuksan niyo na siya, yun. Isa sa pinakamagandang digital meter panel na nakita ko sa mga motorsiklo sa ganitong category. And also, hindi lang siya basta design kasi meron na siyang complete package like yung orasan, speedometer, RPM indicator, fuel gauge, odometer, trip meters, and of course, may voltmeter din siya. Very good yan kasi wala nang kickstart yung mga motor nowadays. Dagdag mo pa na meron siyang Yamaha Motorcycle Connect. Pwede mo siyang i-connect sa yung smartphone para ma-monitor mo yung last parking location mo. Dapat ka na ba magpa-PMS or magpa-maintenance, etc. etc. That's future-proof already. Tapos meron na din tayo ditong built-in hazard button and may menu switch dito sa parang passing switch niya. Tunog naman ng busina niya ay ganito. Kung ako ang bibili ng Aerox, papalitan ko agad yan ng G-Star horn para mas lumakas yung dating. Available din yan sa Shopee, Nedishop. Lilink ko na lang dyan sa description box. Ang motorsiklo na ito is also equipped with Blue Core technology which will give you more power with less fuel. Sa katunayan nga, naglalaro ito sa around 48.62 kilometers per liter. Of course, still may vary, depende sa driver. Dahil fuel injected na siya with Blue Core technology, matipid na yun sa gasolina. The seat is also very welcoming. Kagaya nga like ko sinasabi, para siya may heart shape dito. Two-tone din siya. Iba yung nasa gilid, iba rin yung nasa driver's seat, at iba rin yung nasa pillion ride. May Aerox din dito na parang naka-engrave, kaya sobrang premium talaga ng datingan niya. At itong part na to, akala nyo maliit lang yan, pero napaka-good nito for your lower back kasi nasusuportahan niya ito at hindi to bugbog sarado at hindi masakit ang balakang mo pag uwi mo sa bahay, lalo na kung mahaba yung biyahe. Napakalambot na rin ang seat niya compared din sa version 1 ng Aerox. And for the pillion ride, sapat na to at nagustuhan din to ng OBR ko. Mas mataas yung angkas kaysa sa driver, kaya makikita nila yung mga sceneries and views. Para buksan yung seat niya, tatapat mo lang yung kanyang pinaka-key sa gitna, tapos may pindutan dito, pindutin mo lang. Yun, bukas na yung kanyang seat. Ang kanyang seat storage is 24.5 liters. So napakalaki na neto. And tignan natin kung kakasya itong aking ID helmet Venom na kulay silver, bagay na bagay sa motor na to. Or siguro may mas malapit pa na kulay kami doon na kulay black gray. Pasok din dito sa Aerox na to. Tignan natin ha. Last time nagkasya yung full face, sarado natin. Sheesh!
Fun fact, netizens, hindi kasha yung half face ko. Pero yung full face na Spark na natin nagkasya. Tinry ko na iba't ibang placement, pero hindi talaga nagkasya. Huwag natin pilitin, baka pumaya. Meron din yung pagbukas sa gas, netizens, pipindutin mo lang yung fuel dito. Yan. Pero siyang 5.5 liters na fuel tank capacity. Okay na para sa kanyang average fuel consumption. Malayo na yung mararating mo bago ka magpa-refill ulit ng gasolina. Kung isipin, netizens, para napakataas niya para sa mga Filipino height friendly o sa mga hindi vertically blessed kagaya ko. My height is just around 5'3 to 5'4. 790mm sa kanyang seat height, pero I have witnessed it and na-try ko na to ng ilang beses na huwag kayo magpasindak dahil kahit mas mataas ang motor na to, magugustuhan nyo i-maneho kahit na yung mga shorter riders. Sakto lang yung kanyang bigat para hindi ka tangayin sa high speed, 122 kilograms. Pero sa traffic situation, hindi mo naman siya mararamdaman na sobrang bigat. Pag umaandar na, magugustuhan mo yung saktong bigat na yon para sa mas magandang driving experience. Ang ground clearance naman niya is 145mm. Above average na, kaya kahit may madaanan ka mga konting baha, hindi ka masyado mangangamba. Upright din yung kanyang seating position, kaya hindi nakakangalay. And sabi ko nga sa inyo, dahil may sandalan siya, sa may likuran ng konti, is good for our lower back. Yung placement naman ng paa, sakto na siya dito. Pero syempre, dahil nasanay lang siguro ako sa NMAX, hinahanap ko yung parang may cruising style or pwede pang medyo idiretso yung paa natin. But this one is still good kasi napakaganda naman ang handling niya. Parang nga siyang pinalaking Mio. And alam mo yung capacity niya at kaya niyang gawin mas malakas at mas matulin compared sa ordinary Mio. Just to mind you, netizens, ang motor na to hindi lang basta forma. Sa makina, meron tong liquid cooling system kaya mabisa sa mahabang biyahe. 155cc engine, 4-stroke single overhead cam, 4 valves kaya hindi ka mabibitin sa kanyang maximum power dahil meron itong 11.3 kilowatts at 8,000 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. Single cylinder din with a compression ratio naman na 11.6:1. Mas mataas pa nga sa Sniper yung compression ratio nito. Kaya masasabi ko na hindi ka mapapahiya kung gusto mo lang naman is power and speed. Kayang-kaya ng Aerox. Dagdag mo pa dyan yung VVA, tsak, panalong-panalo talaga ito sa speed. Kaya nagustuhan ko nga rin siya. At ayun na nga, netizens, ang dark gray version ng Yamaha Aerox 155. Para sa akin, isa to sa pinaka-head turner na kulay. Honestly, mas nagustuhan ko siya compared dun sa matte gray na nireview natin last time. This one has an SRP of 124,000 pesos dahil standard version pa lang naman ito at non-ABS pa. So kung gusto mo naman mag-installment, magda-down payment ka lang ng 17,000. Then magma-monthly ka for 3 years ng 5,658 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang bagong kulay ng Yamaha Aerox 155 na ito? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.